Dysmenorrhea, ano ito? Mga sanhi, tips, at natural na lunas. Kamusta mga kahalaman? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang isyu na madalas dinadala ng maraming babae, ang dysmenorrhea o matinding sakit sa regla. Kung ikaw ay nakararanas ng pananakit tuwing may regla, mahalaga na maintindihan mo kung ano ang dahilan ng sakit na ito, paano ito nangyayari, at ano ang mga pwedeng gawin para mabawasan ang paghihirap mo. Kasama na rin dito ang mga pagkain at herbal na makakatulong para mapagaan ang iyong pakiramdam. Ano ang dysmenorrhea? Dysmenorrhea ang tawag sa matinding pananakit sa puson o lower abdomen tuwing may regla. Hindi ito basta-basta normal na pananakit, kasi para sa ilan, sobrang sakit na ito na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na gawain, tulad ng pagpasok sa trabaho o pag-aaral. May dalawang uri ng dysmenorrhea. 1. Primary dysmenorrhea. Ito yung karaniwang pananakit na walang ibang dahilan o sakit na nakikita. Karaniwan itong nagsisimula sa unang regla o adolescence at kadalasang nawawala o humuhupa habang tumatanda. Dahil ito sa mga natural na pagbabago sa hormones at pag-urong ng uterus sa bawat cycle. 2. Secondary dysmenorrhea. Ito ay pananakit na sanhi ng ibang kondisyon tulad ng endometriosis, pelvic inflammatory disease, uterine fibroids, o PCOS. Dito, hindi lang simpleng cramps ang problema kundi may iba pang underlying sakit na kailangang matukoy at magamot. Paano nangyayari ang sakit? Kapag may regla, ang lining ng uterus ay nawawala upang ihanda ang katawan para sa bagong cycle. Para mapalagpas ito, ang uterus ay nagko-contract o kumikipot ng mga muscles nito. Ang contractions na ito ay pinapagana ng mga chemical substances na tinatawag na prostaglandins. Ang mga prostaglandins ay may dalawang papel, nagdudulot sila ng contraction ng uterus muscles para palabasin ang menstrual blood. Kapag sobra ang produksyon ng prostaglandins, nagiging matindi ang contractions kaya nagdudulot ng matinding sakit o cramps. Bukod dito, ang sobrang contraction ay nakakapigil ng daloy ng dugo papunta sa uterus, kaya lumalala ang pananakit dahil sa kakulangan sa oxygen. Mga sintomas ng dysmenorrhea. Hindi lang basta pananakit ng puson ang nararanasan ng mga may dysmenorrhea. Kadalasan, may kasamang iba pang sintomas gaya ng pananakit sa puson, ibabang bahagi ng likod, at minsan pati sa mga hita, pagkahilo, pagsusuka, at pagtatae. Matinding pagkapagod o hirap gumalaw. Paminsan-minsang lagnat. Dahil sa mga ito, maraming babae ang nahihirapang pumasok sa trabaho o paaralan tuwing may regla. Nakakaapekto rin ito sa pang-araw-araw na gawain at sa kalidad ng kanilang buhay. Kailan dapat magpatingin sa doktor? Hindi lahat ng pananakit ng regla ay dapat ipagwalang bahala. Narito ang mga senyales na kailangan mo nang magpakonsulta. Sobrang sakit na hindi humuhupa kahit uminom na ng pain relievers. Sakit na lumalala habang tumatagal ang edad. Pananakit na may kasamang abnormal na pagdurugo, sobrang dami o may bara. Pananakit na may kasamang lagnat o malamig na pawis. Sakit na hindi nawawala pagkatapos ng regla. Sakit na may kasamang hirap sa pag-ihi o pagdumi. Ang doktor ay maaaring magbigay ng eksaminasyon at mga tests tulad ng ultrasound para malaman ang sanhi ng pananakit at maibigay ang tamang paggamot. Mga pagkaing dapat iwasan para mabawasan ang dysmenorrhea. Mahalaga ang tamang pagkain para mapabuti ang kondisyon. Narito ang mga pagkain na dapat iwasan dahil nagpapalala ito ng sakit. Matatamis at mataas sa sugar, ang sobrang asukal ay nagpapataas ng inflammation o pamamaga sa katawan na nagpapalala ng cramps at pananakit. Processed foods at junk foods, ang mga ito ay mataas sa sodium, preservatives, at unhealthy fats na nagdudulot ng fluid retention o pag-tight, kaya nagiging mas matindi ang pananakit ng puson. Mataas sa caffeine, kagaya ng kape, soft drinks, at energy drinks, nakakapagpalala ito ng muscle cramps at anxiety na maaaring magpalala ng dysmenorrhea. Mataas sa asin, ang sobrang asin ay nagdudulot ng water retention at puffiness, kaya lalo lang lumalala ang pananakit. Mga pagkain na pwedeng makatulong laban sa dysmenorrhea. Para maibsan ang sakit,
Magandang kainin ang mga pagkain na may anti-inflammatory properties at mga nutrients na nakakatulong sa muscle relaxation at pagpapabuti ng daloy ng dugo. Mga pagkaing mayaman sa vitamin C, tulad ng kalamansi, mangga, papaya, at guyabano. Ang vitamin C sa mga prutas na ito ay tumutulong palakasin ang immune system, pabutihin ang blood circulation, at pabilisin ang paghilom ng mga tissue sa loob ng katawan, kaya mas mabilis ang recovery sa pananakit. Mga pagkaing whole grains, kagaya ng brown rice, oats, at iba pang whole grains na madaling makita sa palengke o supermarket. Ang mga ito ay nagbibigay ng sustained energy na dahan-daang napapalabas ng katawan, at tumutulong sa hormone regulation para hindi magulo ang menstrual cycle at hindi lumala ang cramps. Mga pagkaing tuber, tulad ng kamote at gabi. Mayaman ito sa fiber at complex carbohydrates na tumutulong mapanatili ang steady energy at mabawasan ang pamamaga. Mga buto o seeds, tulad ng pumpkin seeds papites na madaling makita sa mga pamilihan. Mayaman ito sa magnesium at healthy fats na tumutulong mag-relax ng muscles at bawasan ang menstrual cramps. Mga herbal na pwedeng subukan. Maraming mga halamang gamot ang ginagamit ng mga Pinay para makatulong sa dysmenorrhea, pero importante ang tamang paggamit at konsultasyon sa doktor. Ginger luya, may anti-inflammatory at pain-relieving properties, epektibo sa pagpapabawas ng cramps. Lagundi, tradisyonal na ginagamit para pamparelax ng muscles at pampawala ng pananakit. Sambong, kilala bilang diuretic na tumutulong alisin ang sobrang tubig sa katawan na nakakadagdag sa pananakit. Banaba, nakakatulong din sa hormone balance at pag-regulate ng menstrual cycle. Lifestyle tips para mabawasan ang dysmenorrhea. Bukod sa pagkain at herbal remedies, mahalaga rin ang mga pagbabago sa lifestyle. Regular na ehersisyo kahit light lang tulad ng paglalakad o stretching para ma-improve ang circulation at mabawasan ang cramps. Pag-apply ng heat pad o mainit na tubig sa puson para ma-relax ang muscles at mabawasan ang pananakit. Uminom ng maraming tubig para maiwasan ang dehydration na nagpapalala ng cramps. Iwasan ang stress dahil nakakaapekto ito sa hormone balance at nagpapalala ng pananakit. Siguraduhing sapat ang tulog at pahinga para mas gumaling ang katawan. Yan mga kahalaman, ang mga kailangang malaman tungkol sa dysmenorrhea o matinding sakit sa regla. Sana ay may natutunan kayo kung paano ito nangyayari at paano ito mapapagon. Importante talaga na huwag ipagwalang bahala ang mga sintomas at kumonsulta sa doktor kapag sobra na ang sakit. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang health tips mula sa Halaman Facts. Salamat sa panonood, at magkita-kita tayo sa susunod na video.